Good morning, magandang umaga po. Ito ang sabayang pagsasayang papawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Napapanood din po tayo sa 1,281 satellite monitoring stations sa buong mundo. At halos 30 katao naman ang tinamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong ng taong 2014. Ba't nga ba, kahit na paulit-ulit na ho ang panawagan laban sa indiscriminate firing sa tuwing magpapalitan taon, paulit-ulit pa rin itong ginagawa ng mga irresponsableng gun owners na nagre-resulta ng kamatayan sa ilang mga biktima. Napakarami hong komplikasyon nito dahil hindi naman lahat ng baril ay nakarehistro. Napakaraming loose firearms. Nagsisikap ang ating pong mga alagad ng batas para ika nga ho ay masawata ang ganitong mga gawain. Subalit meron pa rin mga nagiging biktima. Alamin natin sa ating bisita ngayong umaga dito po sa istoryang nakapaloob sa paghahawak ng baril, sa pagkakaroon ng baril, sino ang dapat may baril, at ano ang ngayon po ay mga batas na dapat na maunawaan ng ating mga kababayan sa pagmamay-ari ng baril. Please welcome to the program the head of the Philippine National Police Firearms and Explosives Office, Police Chief Superintendent Louie Opus. General, good morning po. Good morning, Daniel. sir? Good morning. Have a seat, please. Thank you. Sir, let's get it straight po. Bago ho kayo dito sa firearms and explosives, ano ho ang dating ano nyo? Saan po kayo dating posisyon? Okay, maraming salamat sa invitation nyo ngayong umaga. It's our honor, sir. It's also my pleasure and honor. Ako po ay na-assign dati sa Directorate for Integrated Police Operations Visayas as the Chief of Executive Officer. Ang area of responsibility po natin ay yung buong Visayas. Prior to that po, I was the Deputy Regional Director for Operations sa Region 7. Then, doon po ako tumagal. Then, after which, nirecall po ako dito sa National Headquarters. And now, I am the Acting Chief ng Firearms and Explosives Office for magtatatlong buwan pa lang po. Nakakumusta ho? Masaya naman. Well, it's a challenging job. Maganda po ang opportunity for us na ipa-implement properly po yung bagong batas. Yung Republic Act 10591. Let's talk about that RA 901, sir. 10591. 105-901. Alright, 105-901. Ano ho ang mga bago dito, General? Kasi parang meron na naman tayo mga dating ginagawa talaga. No? And I suppose itong inyong implementing rules and regulations na ito, batay dito sa RA 10591 na to, talagang pinag-aralan na mabuti. Ano? At ngayon na nakabalangkas na, talagang ready for implementation. So what are the new things na kailangan alam ng mga kababayan natin? Well, thank you for that question at maganda po yan. Dahil kasi yung dating batas natin, ang nilisensyan po yun, yung baril lang po. Okay. Ngayon, iba po. Lilisensyan po natin yung tao. So parang driver, Driver's license. may rehistro ang sasakyan. Nire-register yung lahat ng baril. Okay. Tapos yung mismong magdadala, Opo. dapat May lisensya po. license to drive. License to own and possess. Okay. So, bago po kayo magkaroon ng baril sa mga bagong gustong magkabaril, ang una po niyong gawin ay magkaroon po tayo ng license to own and possess. So license to own and possess muna. Yes. Hindi ka pwedeng bumili. Kung wala ka nun po. So ito, pagka meron ka na nito, pwede mo nang yun ang gamitin para makabili ka. Yes po. Sige. So yun ang unang ano, yun ang unang step. Oh. Tapos, present mo yan sa gun store. Okay. The gun store will help you register that firearm to the Firearms and Explosives Office. Kasi lahat ng baril po sa gun store o sa gun dealer
nakastock po yan o in place sa isang specific storage bago maipalabas. So, mangyayari nito, doble gastos naman kami. Kasi kailangan mo muna yung lisensya, tapos, dati kasi pagka bumili ka, sabay na yun eh. Yung Opo. lisensya mo, tsaka Tama po. Yun na yun ang gagastos. Opo. Ngayon, dalawa na. Opo. Magkano ho yung pagkuha ng lisensya kung yung license to own and possess? We are still having it approved Okay. dahil mayroong Executive Order 256 na hindi pa po na-repeal with regards to the fees. So, hindi pa ito pwedeng i-implement? We are now in the process of implementing it. Okay? So ngayon, kasi ginagawa natin yung improvement sa ating technology. Kasi yung old system natin, which was in place since 2000 pa. So, alam mo man, yung technology ngayon, Bilis. mabilis nag-evolve yan. So, we really have to come up with a technology na masabi natin, we could cut off corruption. Okay. Kunin ko lang ho yung intent of the law. What is the intent of the law na kailangan na iba yung iyong license to own and possess kaysa doon sa actual na lisensya ng baril na kinuha mo na nakapangalan din naman sa'yo? Okay. Let me read to you what is the law. Kasi baka mamaya parang isipin naman ng iba, dinadagdagan nyo lang ang gastos namin. Hindi ho. Basically, it is to regulate all firearms here in this country. Hindi ho pagdagdag gastos sa isang tao. Ang gusto ko palang iparating sa ating mga kaibigan po, nasa demokrasya po tayo, di ba? Yung demokrasya natin, may responsibilidad po yan. Ang kalayaan merong May responsibility. Kaya- kaakibat na pananagutan. Yes po. At the same time, owning a gun in this country is not a right. It's a privilege given to you by the state. Kung may tama ang ulo mo at hindi may mali. kasi yung iba mali ang nasa ulo di ba? Kaya nga po, one of the requirements, and we really would like to be specific on this, is Design the ko na. neuropsychiatric exam. All right. Na ang magkakandak po ay hindi lang kagaya ng dati, kundi ang ating Philippine National Police Health Service. Di marami na namang dito, parang point of corruption kung Kaya sakasakali. nga po, tinanggal na natin yung mga tinatawag nating accredited. Kasi when I came in, I am now causing an investigation to some of those accredited neuropsychiatric centers na mga peke po. Tsaka yung government receipts, yung mga peke. And I am having that investigated. General, what happens to the existing parang yung pong natin, registration? Kasi halimbawa yung mga gun owners na talaga registered naman sila pero they don't have the license to own and possess yet. Paano po yun? Babalikan din natin yung process? Okay. Since okay pa yung license mo ngayon, Yes, oo. Valid pa. valid ganun. pa, Oo. valid pa. Ang gagawin mo po is at the time kung gusto mong bumili ng baril, gusto mong bumili ng bago, Oo. mag-apply ka na ngayon Okay. ng license to own and possess. Oo. Kung ayaw mong magkaroon ng bagong baril, you wait until Mag-expire. mag-i-expire yung license mo. So that's the time That's the time. nakukuha ka ng... But do not wait when it expires. Okay. You should do it 6 months prior or 3 months prior to the expiration of your of existing old license. Yes. existing licenses that you have. Yes. So you have to apply already for a License to to own and license to possess. And license to own and possess, iisa lang po yan. Then, i-re-register mo yung baril mo.
doon sa ano. So pwede halimbawa ngayon, hindi ko naintayin yon. Ako'y license, meron akong mga lisensyadong baril sa akin. Halimbawa, Opo. pwede na akong kumuha ng license to own and possess. Okay. And then sabihin ko, makikita nyo naman sa file ninyo yan. Ano? Yes, sir. Automatically, pwede nang i-upload ron Yes. na itong mga baril na ito ay nandito sa ano na to, Yes. sa tao na ito nakarehistro. Yes. Oo. So hindi ko na po, wala na ibang kailangan except I just get the license to own and possess. Yes. And then automatically all the licenses that I have under my name ay papasok na doon. Yes. And then, kung mag-expire na yun, Yes. you have to re-register it. So, Sir, maano ko lang po, ano, kasi one of the things na nangyayari, especially ako halimbawa, madalas ako nag-abroad. Kung ako'y naka-abroad ng 6 months, nag-expire minsan yung gamit ko na pag-uwi ko, tsaka ako nangangarag na pagpapalit. If meron na tayong license to own and possess, hindi ho ba pwede yung may automatic renewal? Parang halimbawa, kahit na sa internet or credit card, maipa-file ko na, I'm renewing this para alam ko mag-expire na to, or nagbigay ako ng credit card number ko. Parang yung ibang mga na nare-renew siya, nababawas na mismo dun sa ano ko, nababawas na dun sa aking ATM or credit card. Isn't that possible? that is our next step. Okay. So you're already thinking about that? Yes. Oo. Ang gagawin lang muna natin ngayon po is to cleanse the old system. We're inputting a new system. Kasi it's a lot easier na hindi maging parang hindi maging pabaya na yung iba. Yeah. Parang automatic, sige, matcha-charge Kaya ka nga, naman. ang key natin dito sa pag-a-apply is completeness. Okay. Complete your requirements first before you go and apply for your license to own and possess. All right. Dahil po, kung hindi kumpleto yan, hindi tatanggapin yan. Okay? So, the key is completeness. Equate that to gun responsible ownership. We Alright. start from there. Gaano karami pwedeng maging baril ng isang individual? Depende ho sa'yo. So, kung ikaw ay mayroon ng permit to, o may license to own and possess, pwede kang bumili armory. Nasa iyo po yan. Kasi meron ka na naman di ba? Yes. So anong caliber ang pwede sa isang civilian? Okay. Kasi Magandang dito nagkakaroon question ng yan. problema. Oo. You could own as many as you want as long as it is not automatic. So hindi basta hindi automatic. Hindi. So puro ano lang, pistol na Pistol, if you have your 5.56 now, well, under the law, dapat semi-auto yan. Kung gusto kang bibili ng bagong baril na 5.56, dapat hindi automatic yan. Sir. So, dapat 5.56. Now, Semi-auto. speaking of which, kasi alam naman natin na may mga gadgets na nagagamit, Yes, 'di ba? Like halimbawa, yung Ronnie. Yes. Kasi yung Ronnie pagka nilagay mo doon sa iyong Glock na 17 kasi meron iba yan. Parang ano ka na. Para ka na naka-usi niyan auto na na. automatic na yan. And Expanded last na time I was asking yung mga kaibigan natin sa PNP, bawal ba to? Kasi merong nagbibigay sa akin ng Ronnie na ganito. Sabi sa akin ni General Bart noon dati, sabi niya, hindi, wala accessory yan Para wala The namang law ano is dyan. now specific. Ngayon, meron na. Yes. So, hindi na ako pwedeng bumili nun. Huwag na. Hindi na natin So, yung mga iaalala yun. existing, hindi na rin pwedeng gamitin. Hindi na. Kasi meron ngayon mga halimbawa, yung iba na binibenta din nila ng mga pistol na nagiging parang Parang submachine gun. submachine gun. So hindi pwede yun sa isang individual. Hindi ho. So yung halimbawa, may lisensyado sa akin baby Armalite or infant or what? Ano yun? Ano gagawin niyo doon? Kung ngayon, you have it, Yes. pwede mong i-register. Okay. But hindi mo na may transfer yan kanino man. That Okay. will be till death do us part. Oo, aakin na yun forever. Yes. So parang yun na lang ang magiging konsuelo mo ngayon. Yes. Na lahat ng naka-rehistro sa yung automatic rifle ngayon ay pwede mo nang ariin
habang buhay mo na yan at di mo na pwedeng ibenta. Oo. Pero hindi ka na pwedeng bumili ng bagong automatic. Oh, okay. Hindi na pwede magdagdag. Hindi na. Kailan effectivity no na hindi na pwede? Ngayon na. Opo. Kasi sabi nyo, meron pang inaayos dun sa ano. You're done with the IRR, hindi ba? Yes, we are. Okay. Ang ano lang natin yung systems po natin. Oh. Because we have now a new system. In fact, ang dami pong mga reklamo sa social media. Ang dami daw requirements sa ganito, ganon. Hindi po. Kasi po, yung mga requirements natin para sa license to own and possess, pwede mo po yung gamitin doon sa permit to carry firearms outside of residence as long as it is current. So, yung PTC, allowed na rin ngayon dun sa mga, kasi hindi naman automatic eh. So, lahat ng malilisensyahan mo sa'yo, pwede mo ikuha ng PTC. Yes, as long as yung requirements mo is there. Yes. But what I'm saying, sir, let's say you have 100 guns under your name. Pwede mo ikuha lahat ng PTC yan. Kung gusto mong ikuha, basta bahala ka, magastusan. Yes, but that depends kung a-approvean lahat ng head ng PNP. Kayo yun. Hindi ho. Hindi ho. The head of the PNP is Police Si General Purisima? Director General Alan Lamadrid Purisima. So, kailangan may Siya po approval ang binibigyan ng authority sa batas alright. So, kayo wala to kayong issue authority. the permit to carry firearms outside of residence. Sa lahat ganun? Or ano? So, kailangan pirmado lang lahat ni General Yes, Purisima. sir. PTC. Sa akin po is endorsement lang po. I-endorse ko kayo sa secretariat Okay. kung So, approval how long will it take for you to register or to get your license to possess and own? as long as it is complete. Kasi ganito na ang process natin eh. Nandito po sa mga papel na binibigay ko sa iyo, isa-isa na po natin yung mga requirements. Okay, reviewin ko itong mga Hindi to. na ho, nilalamp natin dahil nakakalito po. So, magkano karami ba yung requirements? Baka naman kami, Hindi ho. So, yung talagang basic requirements na dapat meron ang isang... If you look at the paper I gave you, ito lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, written application to own and possess. Meron na itong pre-forma, sir. Yes. Para Yes. pipila pa na lang. Yes. Clearances issued by RTC, Municipal or MTC. MTCC. Ito yung parang wala kang kaso, criminal cases Yes or po. what. Okay. So, tapos neuropsychiatric clearance na kayo lang ang gagawa. Yes po. So, walang ibang accredited Wala po. na mga neuropsychiatric. Kaya ba nyo accommodate, sir? Kaya nga po, before we are doing this, in-estudyuhan na po namin yan. Nakikita po natin na sa daming recruitment ng PNP, Oo. nakikita pala namin na maraming psychology graduates. Aha. So ginagawa po namin, Nag-aayos pa lang kayo kaya? hindi po, o beforehand, dinidistribute na namin sa different regional health offices. And they will be trained before they will be distributed the different regional health offices. And we are prioritizing areas where a lot of gun owners are. So ngayon, wala pa. Kasi at halt pa ngayon. Opo. Parang naka-stop pa ngayon yung pagbibigay ng lisensya. No? Opo. Ang ginagawa lang po natin is yung renewal lang muna. So, neuropsychiatric clearance, tapos drug test clearance pa rin. Sa inyo na dito. Ng crime lab po, ng Philippine National PNP Police. pa rin to. Yes Hindi rin po. pwede kahit saan. Hindi na po. Okay. Itong gun safety and responsible gun ownership seminar certificate. Kasi basically, sa mga gun clubs, Gun kinukuha, clubs eh, po. di ba? So, allowed pa rin sila. Yes po. What we're going to do is they apply and they have to submit the certain requirements that we are requiring from them and we will certify them. So, those that are accredited by the PNP. So, Yes. not all gun clubs are Hindi accredited, po. automatically accredited. They have to apply for that and they Yes. should have that accreditation Yes. from you. Okay. And then one thing, if we felt na kailangan naming i-review yun based on this, Yes. dun sa gun safety mo, Oo. we will call you on the side by random. Okay. Tingnan nga po natin paano ka mag-clearing. Okay. So, parang meron pang kung kaya mo ba, show me your para gun clear, paano gun mag clear? Paano ka
magdala ng condition 1, condition 2, alam mo ba yung 3. condition 1? O Ganon. So, Alright, so may- these are things. Hindi lang po yung... Ra-randoman lang. So, ra-randoman parang lang po. swerte mo pag na-random kang bigla. Kasi- So, yung National Police Clearance, sir, ano naman Okay. yan? Isang bagay po yan na ginagawa natin ngayon. May bayad to lahat, ha? Mayroon po. Kasi services po yan. Okay. Services po yan. Oo, sige, sir. Yung National Police Clearance, sa inyo din to. Opo, dahil nakikita po natin, ito po yung part ng transformation program natin sa Hindi kaya Philippines. dumami lalo ang loose firearms niyan, sir? We do not look... thank you for saying that. Yes, But para sa akin, we do not look at a negative thing. We're looking forward. Kaya nga ang approach namin sa Firearms and Explosives Office is solutions-based. Okay. Hindi ho kami nagtuturuan na ikaw ganun. Ang gusto naming malalaman, ano pong solusyon? Ano solusyon? Oo. Kaya po nandito po ako, baka mayroon po kayong ibang mga bagay na ma-contribute. Ayun, maganda na yung isang napag-usapan natin kanina na automatic renewal, di ba, sir? Opo. Parang convenient na doon sa iba, hindi na sila maging delinquent. Internet na nga po. Exactly. Ito pong idea ni Chief PNP, ni General Purisiba. O kasi high-tech si General Alan. Sir, yung NSO birth certificate, kailangan pa rin, ano? Yung bagong yung bagong kukuha ng Yung bago Design. pala. So, ibig sabihin, pero yung meron ng dating Lisensya po. ng barel, hindi na po. kailangan. Hindi na. So, sa mga listahan na to, ang hindi kailangan, NSO, for those that are already registered gun owners. Yes. Kaya lang wala pang lisensya ng to possess and own. Ano? Yung proof of latest bill, hindi na rin kailangan. Or Kailangan po natin yan. dahil baka may nagbago ng address. Dahil ganito po. Oo. I just found out when I came into Firearms and Explosives Office. Dahil we have learned yung best practices ng DFA. Di ba, pag nag-apply ka ng Passport. passport, Oo. maghihinti ka lang sa bahay dahil pinapadala ng courier. Yes. Okay. Nakikita ko po dito ngayon na 60 to 70% mga addresses are fake. So, ibang address. So, ang gagawin nyo na din po, yung kanilang lisensya, papadala nyo na lang din sa bahay. Yes po. O, pagka mali address na binigay mo, sorry ka. Sorry ka. Okay. So, pag nagrehistro ka doon, dapat mayroong proof of billing, yung latest mo. Opo. At doon na ipapadala din yung iyong lisensya kapag Kung nasaan katapos na. naka-address yung lisensya mo, doon. Doon ipapadala yung Kaya po, lisensya. importante po sa amin yung cellphone number mo. Okay. Para merong Kasi I found out na ngayon, nung hindi namin tinatawagan namin, may sumasagot. Iba na. Iba naman. Bapo ni Raria. Sumasagot. Sir, Yung mga gumagawa ng milagro. Alright. So tapos, two valid IDs, isang government-issued ID. Yes po. Dapat meron ka SSS ID man lang, or driver's driver's license, or passport yes po. will do. Ano po yun? Kailangan ba yung mismong ID or as photocopy na? Okay. Certified. Income tax return. Opo. Certificate of employment. Ano po ito? Or, parang ganon. Yes po. ITR or Certificate of Employment. Kung Pwede isa doon. Oo. So, Hindi, kailangan po natin yung... So, kailangan mo ITR, kasama pa rin ang Certificate of Employment. Kasama yung lahat. Yes po. Tapos business permit or any If you are a property. businessman. Okay. But so, dalawa to magkasama, income ITR at saka Certificate of Employment. Yes. For a private individual, businessman, and other professionals. Okay. Kasi dati po, nilalamp natin yan, nakakalito. Di ba? Yes, oo. So, makikita mo sa ibang requirement natin na iba pala yung sa government employees lang. Ito lang po. So ito meron namang for government employee, Mayroon din copy ng appointment, military reservice, J9 clearance. Sa OFW, Certificate of Employment. Opo. Yan. Sa retired government employees, yung retired order of appropriate document. Yes. Alright, meron bang eto yung anyway, tutulungan ho namin kayo to disseminate this para sa Salamat po. mga Salamat kababayan po, natin Andres. Yes para at least meron din naman programa sa dito ang PNP Opo. So Salamat po. Opo. masasama natin as well as sa radyo. But meron bang edad
sir, Yes. na pwedeng mag-possess? 21 and above. So, Yung tinatawag natin, yung mga young ones. babae o mga lalaki man, 21. Yung mga potential, may hihingi ng exemptions. Like yung mga athletes natin. Yes, yung kasi yung mga nagjo-join sa mga International shooting competitions. Oh, yes, yes. And makikita mo ngayon, ang daming potentials natin. Exactly. Very young age. What they're gonna do is apply for that exemption to the chief PNP. Alright, sir, ito ang isa sa mga kailangan ba nito ng biometrics pagka kumuha ng Pag kumuha ka ng permit to carry firearms outside dun lang. residence. Yes. Pero yung sa lisensya, Hindi po. wala nang biometrics. Wala po. Alright, so this includes fingerprinting, di ba? Yes po. Tatanungin ko lang, tayo may fingerprints. Yung bang mga baril natin may fingerprints? Kasi merong mga dun na kinukuha kaya may ballistic test, is it effective? Sir, before you explain that, kasi ito ho ang isa sa mga mitya kung papaanong pwedeng mahuli kung sino nagpaputok ng indiscriminately. Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama pa rin po natin ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office Head, Police Chief Superintendent Louie Opus. At medyo komplikado ho ito talaga. Kaya alamin ninyo dahil ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya dapat alam natin ang batas. Sir, yun hong ating mga ballistics, yung fingerprint ng ating baril, kumbaga. Opo. Ito ho ba ay effective? Do we still do that? Yes. In fact, in the new law, Oo. nobody is exempted, including other law enforcement agencies and the armed forces of the Philippines. Pero gaano po ito nakakatulong to know kung sinong at kaninong baril ang pinaputok? Kasi yung bala kasi, Sa raya, diba? may certain identity yan to the barrel. And the barrel, sa natin ngayon sa batas, kung bago, dapat may mga serial numbers na rin yan. Yung barrel mo. Kasi pwede kang bumili ng barrel na iba na bago. yes. At palitan mo. So you cannot simply just change your barrel without getting the permit from... pagka bumili ka It's ng just like buying a new gun. so parang pag bumili ka ng barrel, parang may chassis number na rin yun. Yes. It will have a serial number. So pagka may kalokohan, papalitan lang yung barrel na walang serial. Kaya nga, pag yung baril mo, sa ngayon, yung mga bago, we required every 3 major parts, the barrel, the slide, and the receiver, to have a serial number. So pare-pareho dapat. Oo. Hindi, depende. Hindi, ibig sabihin, pare-parehong may serial number Yes. dapat. Oo. But the serial number, pwedeng hindi magkapareho lahat. Pero pwede bang magkambal pa rin? Kasi Yan yung ang- ibang yan ang question. ginagawa, kambal baril, di ba? Matitrace at matitrace din natin yan. Oo. Okay? Kaya nga, yung sinasabi nga natin ngayon, ginagawa natin ito ngayon to improve our system. Alright. So may nahuli na ba kayo based on this ballistic Yes. Yes. na laman na ito ang may kagagawan, bakit nakatama ng stray bullet? Yes, we have. I just cannot So ilan hong I just kaso na cannot tayo? say any specific crimes, but when I was assigned in the field, I know of cases na ititrace natin yung bala dun sa baril. Pero most of the time, yung mga nagsasalbahe, hindi nakalisensya ang baril nila eh. Yes. Yan nga ang nakakalungkot diyan dahil ito nga pong importante na bakit nire-require natin yung neuropsychiatric exam ng lahat ng gustong magkaroon ng baril. So ngayon, tumaas ba ang mga incidents ng Tumaas ba sir ang mga incidents ng mga crime na gamit ang loose firearms? Fluctuating eh. Kasi yesterday I had another reporter asking me, hindi natin maitrace dun sa yung crime kung i-equate mo sa maraming baril o hindi. Ang masasabi ko lang is yung maraming baril
dumadami pag tumataas yung ekonomiya natin. Mhm. Kasi dalawang grupo yung nagkakaroon ng baril eh. Yung nagpoprotekta. Yung individual Oo. at saka yung tinatawag natin na juridical. Mhm. Yung juridical, ito yung mga private security agencies and other private security agencies of government corporations or private corporations. So, nakikita mo na dumadami yung baril sa mga juridical dahil many businesses are coming into our country. And these businesses need security force. Kaya tumataas yung pangangailangan ng baril mo. But on the individual, nakikita natin na fluctuating. And then, year by year, makikita mo kung ano ang effect ng ekonomiya natin. Kung mataas yung ekonomiya natin, people have the money to spend. So ngayon ba, sir, mataas ba ang number ng registered natin as compared to previous years? Tumaas ba yung mga we are nagparehistro? now at 1.7 million. Ang registered? Yes. So Yes. parang mas na-encourage ba sila na magparehistro or because of these things ngayon ay palagay ninyo mas ma-discourage sila na tapon na lang I nila yung really baril? don't know about that. Oo. Hindi pa natin masabi because of the law. Hindi pa kasi na Hindi pa natin i-implement, we could see that within 2 quarters maybe. Alright, sir. Yung amnesty natin, ongoing ba? We will implement that this year. Okay. So how long will it parang last yung pong inyong 6 months. 6 months from when? Hopefully we could implement Once na nag-start na to. Apo. Hopefully we could implement that this month. This one. So, Ang systems lang natin ang i-influence. Hindi pa kayo on the go, no? So parang ngayon hindi pa kami pwedeng mag-apply. Hindi pa. Ang ano lang natin is yung systems natin. Nandun na yung systems eh. Yes, yes. Inaayos na natin. Ilalagay na lang natin yon. So kailan ho ang most likely maumpisahan to, Jen? Hopefully we could do that second or third week. Third week of January. So pwede nang mag-announce noon kayo, pwede na namin kayo Kaya kulitin nga, na opo. mag-announce na kayo, sir, kung kailan ba tayo pwedeng mag-imbita na sa mga magpaparehistro, kukuha ng lisensya. As of now, hindi pa. Hindi pa ho. But my advice is to get all the necessary Requirements na. requirements. Oo, i-comply na ninyo. Yes. So ito ho, pwede nang comply itong mga Yes. neuropsychiatric, pwede Yes. na doon sa sa Krame ho Sa ba to? Krame o Lahat. sa NCRPO. Okay. O So, sa regional, including yung mga drug test, ano? Opo, sa Krame, sa Crime Lab, Oo. or sa NCRPO. Para once na nag-green light na kayo dyan sa sasubmit na lang. Submit na lang. Oh, okay. So pwede na kumuha din po ng application? Meron na ba kayong forms for application? We're having it printed. Okay. We're having it printed. So hopefully we could give the printouts already. So paano yung loose firearms ngayon, sir? Dahil sabi niyo hindi pwede yung automatic. Kung halimbawa ang i-register niya ngayon na loose firearm automatic, hindi niyo pa ba papayagan 'yon? Kasi for the amnesty, for the period of the amnesty. Kasi yung ibang mga meron ng possession, sabi niyo nga ay you can have that for the rest of your life. Hindi mo na Yes. pwedeng ibenta. Hindi na. Paano yung iba na meron sila but it's a loose firearm and they want it registered? Or some of them nag-expire yun, kailangan lang naman i-renew. Yung siguro hindi masyadong problema yung renewal, ano? Opo. Pero yung loose firearm, will you not allow that during the amnesty period para dun sa mga automatic? As far as I could see in the law, hindi na talaga pwede yung automatic. So magiging loose forever na yun. Opo. So ang choice natin. Makaka-count down na po natin sila kung Okay. sino-sino sila. So, if you look at, marireduce natin, mafa-funnel na natin kung sino-sino yung mga yon. So what are we going to do if in case for some reason nag-expire yung permit
ko, nag-expire yung lisensya ko, and yung baril ko naman ay wala na akong planong irehistro ulit, or maaring nasira na yung baril ko, or maaring kung ano man ang nangyari, wala na akong planong irehistro, gusto ko na lang bumili ulit ng bago. What do I do para po hindi ako makasuhan? You surrender that to the firearms. So we surrender the gun, whether it's kahit bulag-bulanit na yan, Yes. at basta nandun pa yung Yes. palatandaan, so kailangan dalhin yun. Yes. Kung Kasi sa batas, it's only the Firearms and Explosives Office who is the sole depository of all these firearms. so lahat ho nung mga hindi nakapag-renew, may window sila, kasama na din sila sa amnesty. Yung mga hindi Opo. nakapag-renew ng Okay. license. With regards to the old law, Yes, sir. Yes, sir. the old law, pwede mong patagalin yan. Babayaran mo na lang yung arrears. Okay? With this new law, Republic Act 10591, the day your firearm expires, it is already illegal per se. So, ibig sabihin, pag loose firearm na yan. Hindi kagaya So right sa... away, may kaso ka na. Yes. May pwede ka ng kasuhan. Parang sabihin, wala naman, nasaan? Hanapin mo, wala naman sa akin. Doon sa... May rehistro ka, di ba? Na hindi mo ni-renew. Ibig sabihin, may pananagutan ka Yes. na. So may kaso ka na kaagad. Yes. Pero kasama pa ho sila doon sa 6 months na amnesty. Hindi ba sila pwedeng isali doon na parang hindi ako nakapag-renew, may amnesty program naman? Itong amnesty program natin ngayon is doon sa mga old law. Opo. Okay? Opo. So, pagpasok nila ngayon, when wala na pong other requirements o may arrears Yes, kung ano, yes. Oo. Renew na lang. renew na bago. lang. Okay. O, wala nang requirement. So renew na lang. for the next 6 months, okay pa yon. Pero after that, implemented na to in full Yes. dun sa bagong batas. Yes. Okay. So ito ho, kahit na mag-umpisa na ang implementation ninyo, still you're saying na you have the 6 months para sa mga nag-expire ang kanilang mga lisensya. May 6 months pa kayo na a-apply pa sa inyo yung old law. Yes. Pero after 6 months, the new law will be in effect dun sa mga hindi nakapag-renew. Yes. All right. So mas mabuti ho yung klarado dahil para at least hindi malito din yung ating mga kababayan. No? Sir, yung mga airsoft, Okay, Kasi yung yung mga mga airsoft imitations and- under an executive order, it should be registered one time. ibig sabihin, sa inyo din po. Yes po. Paano pong rehistro nun? Ganito din kapareho? Hindi po. Wala I-present na. nyo na lang yung ownership doon, saan galing, Okay. tapos yung registered mo, yun lang po. So, And it's kapag ka okay. hindi registered ang mga airsoft gun, ano po may yan? kaso ka, Makaso ka o kumpiskahin. kumpiskahin po. So, kailangan may lisensya din yon. Opo, one-time license lang po yan. One-time license na ini-issue nyo. Kagaya ng airgun din. Okay. Yung airgun, ganun din. Opo. Na one-time One-time registration din po. registration rin siya. So, paano ho yung mga existing ngayon na mga airsoft na hindi pa I naka-register? suggest they registered it. I suggest they register it. Kasi lahat ng mga line units natin, based on our studies, kailangan talagang i-uplan katok. Kaya a lot of people now are concerned dahil kinakatok sila. As a reminder lang naman yan. A friendly reminder, Yes di ba? po. So wala naman silang to clear na rin sir, pag halimbawa may nag-expire ako ng baril, tapos eto yung address ko, kinatok ako ng pulis ngayon. Ibig sabihin ba, do you have the right to search my house? We will apply for a search warrant. So not unless you have the search warrant, hindi ka pwede pa rin papasukan. Sasabihin ko sa'yo, sir, wala ka naman search warrant. Di ba? So, pero yung unang mga katok nyo ngayon, wala pa naman kayong dalang search warrant. Wala pa Parang po. a friendly reminder Yes po. from your friendly neighborhood. Police officer. Police officers. Yes, Or po. nagpapadala na rin ho kayo ng mga letters. Yes po. Okay. Because we deem it necessary na ang mga line units natin, it takes part din po ng pagpapatrolya ng kapulisan po natin yan. Like yung
pagkatok sa inyo, ibig sabihin, umiikot yung pulis. Alright. Para sa mga kriminal at sa mga utak kriminal, yun hong pagdadala ng toy gun or yung imitation or yung airsoft at ginamit sa crime, pwede na din ba siyang kasuhan ng illegal possession of firearms na nakapareho ng illegal possession of firearms? Kasi parang sabihin, wala namang kasong illegal possession of toy gun eh. Hindi, kasi yung per se, ginagamit niya sa crime po yan. Yes. So kapareho na siya. Kapareho yun. Parang meron ka ng illegally possessed firearm. Ano ka na po? Criminal intent. May ginagawa na po kang krimen, may intent po kayo na gagamitin yung isang replika. So, with that, pwede ka nang makakaso. So pwede na rin kayong manghuli na may mga nakasukbit na replika. Marami hong nahuhuling So ganun. pag halimbawa, nagsukbit-sukbit dyan ng replika, tapos hindi naman yung mga batang maliliit, siguro pwede nyo nang patamarin. Ano? Yung mga batang maliliit, dahil under the law, hindi naman po Hindi na sila liable. liable. No? Pero what I'm saying is, kung halimbawa, ang isang tao nagsukbit ng kahit na sabihin mo toy gun lang yan, at nakita ninyo, pwede siya ikulong. Yes po. But that is dangerous. Oo. A lot of cases, hindi po naman sa atin. But sa ibang bansa, yung mga replica guns. Kasi sa ibang bansa, considered yun dangerous. Lalo na pag bubunutin mo. Babariling ka talaga. Paparilin ka talaga. Sa atin, ano pa, mayroon pang concern. Kasi yun nga, ang ano natin sa kapulisan is preservation of life. All right. So ngayon po ay ina-announce, pwede na nating i-announce sa kanila na ongoing ang amnesty for the next 6 months? We will be officially giving that announcement. Okay. In fact, today, nagpaalam lang po ako dahil sa inyo. Salamat po, May salamat po. conference kami. Salamat po. So kailan po tayo kailan po officially i-announce yung ano? We have submitted that to the directorate, and the directorate will kasi kami po ang secretariat po kami sa finance. So the most practical way to do it is the moment na mag-start yung inyong registration, tsaka mag-uumpisa yung bilang din ng period ng 6 months for the amnesty. Naka-stipulate po dyan sa IRR at saka sa batas po. At saan nila ho pwedeng makita yung lahat ng requirements? Meron ba tayong website ngayon where they can nandun find? sa Firearms and Explosives Office po, mayroon tayong kasama sa www.pnp.gov.ph. Mayroon kami po doon sa FEO at nandito po yung mga requirements po. Yung mga existing ho na gun owners na lagpas ng 3 ang bilang ng kanilang baril, may retroactive effect ba yung pagkakaroon ng sariling vault nito? Kasi yun ang bago, ganun po ba, sir? Nasa bagong batas ngayon, kailangan paglagpas ng 3 units mo ang pag-aari mong baril, meron ka na dapat na vault na gagamitin. Whether yan po ay maiksi lang o kailangan ba mahaba? Ito kasi po, ito yung tinatawag nating different types. Okay. So type 1 license. Type 1 is 2 firearms. Type 2 is 5. Kaya kailangan mo talaga ng... So sa license po yan, ano? Yung license to own and possess. Okay. Kaya yung type of license mo, kasi tinatawag natin sa registration, di ba? Pag-register mo kasi, malalaman na namin yung license to own and possess kung anong type ka. Kasi ilan yung baril mo. So yan. Makikita mo, the higher your type of license is license, the higher you pay. So pagka type 5 license, more than 15 firearms. So 15 pataas. Opo. Parang infinity na yon. So kailangan But you mo pay premium. magbabayad ka ngayon na mas mataas. Yes po. At saka required ka na magkaroon ka ng vault for your guns. From type 3. From type 3, no? Whether ang baril mo ay maigsi Or mahaba. combination of mahaba and maigsi. Apo. So, wala pa lang pong mga prices ito ngayon. Wala pa po. Pinapapagawa po natin. Hindi naman dahil kaya nakakahimatay ang mga... Well, sa type 1 is 1,000.
1,000. So, yun ang minimum, bali na babayaran mo sa lisensya. Nakikita ko dun sa sinasabi namin sa Type 5, Oo. 10,000 po. Okay. So, But 10,000. tumataas po yan habang umabot na ng 16, 17. Okay. So, madadagdagan pa rin. Nadagdagan. At the same time, madagdag po nito yung tinatawag nating gun collector, Oo, which mas is malaki. plus 5,000. Alright. So, sa habang lisensya. dumadami. Kasi ito But nga as po, of the moment, 1,000 is the minimum. Yes. And the 10,000 para doon sa hanggang 15. 15 and above. 15. Pag Pero kada plus- isa, pag may plus na, may panibagong dagdag yeah, na naman. yeah. Yan. So, dapat para alam lang din nila, para maliwanag yung... maliwanag. At siguro ho, pati yung mga presyo ng neuropsychiatric. Opo, Dahil baka mamaya... ano natin po, we will ask Tsaka sana walang Health mga... Service and the Crime Lab how much. Para will they wala na ring mga house show na mga ano. Yan po ang isang bagay na gusto nating linisin. Well, we wish you good luck, sir. And if there are things that we could be of help para po makapag-anunsyo ng inyong mga dapat na ipaalam sa publiko, especially yung pong implementations ng lahat ng mga ito and then the guidelines that our people need, malaman din po nila. Thank you so much for taking Maraming time out, pong sir. salamat din po sa inyo. And sana mas madagdagan yung ano natin, mahuhuli natin sa mga nagpapaputok indiscriminately. Ano? Ito po ang maisabi ko. Ang kapulisan niyo po ay hindi si Superman. Kailangan po nating magtulungan para ma-resolve po natin yung mga problema kagaya ng sinasabi natin. It takes two to tango po. Para mag-report kayo. Yes po. Kasi kung walang magre-report, paano natin ma-resolve yung problema? Sa sinabi-sabi ko pa po, kami po sa Firearms and Explosives Office really would try to do our best to be of service to the community. Sana po, if you have time, you could visit our office because we are really trying to go around for a better service sa ating komunidad po. Alright, sir. We will do, sir, and we will help. Kung ano Thank po you very ang much pwede. po. Andiyan Thank you naman ang very ano. And you have your program dito sa UNTV as well as sa Radyo La Verdad. So, anytime, meron kayong mga, you have an outlet to announce whatever Yes po. it is that We is will needed. do that. Thank you so much, Salamat sir. po. Salamat po. Salamat. Philippine National Police Firearms and Explosives Office Head, Police Chief Superintendent Louis Opus. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.